sa ating lahat. Ayan, nagpapasalamat po sa ating Panginoon dahil nabigyan na naman tayo ng pagkakataon upang ating purihin siya at sambahin siya. Ayan, bago po ang lahat, nais ko po muna tayo tumayo upang ating awit purihin ang ating Panginoon. Awitin natin yung kantang Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Bago po ang lahat, nais ko pong sabihin kung sino pang mga magagamit ngayong gabi. Ang ating opening prayer po, ibibigay po sa atin ni Sister Jovita Burgos. At bago po ang lahat, kantahin po natin yung worship song na Goodness of God, sapagkat ang ating Panginoon ay mabuti magpakailanman. The goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, of the goodness of God.
Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Panahon na naman para purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga awit. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pwede nating palakpak ang ating mga kamay, ipadyak ang ating mga paa, at kumanta para sa Diyos. Hallelujah. Ang
bawat nasa amin, Panginoon, para sa inyong karangalan, Lord. Isinusuko namin, Panginoon, ang lahat ng nasa amin, Panginoon, para sa iyong kapurihan, para ikaw ay sambahin. Hallelujah. Lahat ng aming makakaya ay para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord, oh dear God. Oh, we worship you, Lord. Oh, how we love you, Lord. Oh, hallelujah. Come on, church, as we continue to worship the Lord deeper. Hallelujah. May I ask everybody na maglingkod sa Panginoon ng buong puso. Hallelujah. Tayo ay magpakumbaba sa Panginoon at purihin natin ang pangalan ng Diyos na buhay. Ang pangalan niya ay Yahweh. Hallelujah. Ang pangalan niya ay Jesus. Ang pangalan niya ay dakilang Diyos. Siya lamang ang ating Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am. For you,
the living God, the Almighty God. Oh, hallelujah. We worship your name, oh Jesus. We glorify your name, oh Lord. We worship you forever and ever. Hallelujah. Hallelujah to your name. Come on, church, we worship you, Lord. Oh, hallelujah. I will worship you. Come on, sing for the Lord. I will worship you. I will worship you. Oh, I will worship you, Lord. Oh, I will worship you, Lord. I will worship you. Come on, church. I will worship you. Enjoy natin ang pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Sing it for the Lord. Glorify the Lord. Hallelujah. We magnify your name, Almighty God. We worship you, Almighty God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you. Oh, I will worship you. Lord, we with your favor. Clothe me with your power, shield me with your favor, Lord, with your glory, with your power. Clothe me with your favor, Hindi kami magpapatigil, Panginoon, para purihin ang pangalan mong buhay. Hindi kami titigil, Panginoon, na ibibigkas ang dakila mong pangalan. Hallelujah. Hindi kami titigil sa pagsamba, sa pag-awit, at sa pagpuri sa iyong pangalan. Hallelujah. Dahil ikaw ay Diyos na buhay, ikaw ay makapangyarihang Diyos, ikaw ay di nagbabagong Diyos, ikaw ay dakilang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na di nagbabago sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Hallelujah. Oh, we glorify your name. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng malalaking papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang iyong pangalan nawa ay magpakailanman na pupurihin. Hallelujah. Ikaw lang ang pinupuri namin, Diyos. Ikaw ay Diyos na buhay, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise. Magandang gabi po sa ating lahat.
Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataon muli tayong makapagtipon-tipon ngayon gabi para sa ating online devotion dito sa TFI Aninipan. Tunay na biyaya ang bawat sandaling inilalapit niya tayo sa Kanya upang mapalakas at mapalalim ang ating pananampalataya. Malugod namin binabati ang lahat na kasama natin sa Messenger Live. Bagamat magkakahiwalay, binabubuklod tayo ng isa-isa, pananampalataya kay Kristo. Isang kagalakan din po na makasama natin ngayon gabi si Sis Mary Joy Dul, Dul, Tulan na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga puso upang tanggapin ang mensaheng inihanda ng Panginoon. Inayayaan namin ang lahat na makiisa mag-comment ng Amen at ibahagi ang iyong prayer request at mga patotoo. Naway sama-sama nating itaas ang pangalan ng Panginoon at maranasan ang kanyang kapayapaan at pagpapala. Pagpalain po tayong lahat. Amen. Praise God. Salamat sa kilala. Pero na-miss ko tuloy si Ate Marge. Ano? Si Ate Mary Joy. Nata siya ngayon. Kasi ako po ay si Sister MJ nyo. Pero oo nga no, Mary Joy. Mary Jane po kasi ako. So si Ate Mary Joy yung nag-share nung nakaraang linggo. Anyway, praise God. Ayan, maraming salamat po ulit at maraming salamat sa privilege at sa opportunity na makapag-share po ulit ako ngayong hapon sa inyo sa ating devotion. So without further ado, pag-usapan natin ngayon ang nasa tema pa rin tayo ng The Truth, ano? So yung isi-share ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa the truth about God's grace. So, sa the truth about God's grace, una kong naisip dito para sa sarili ko din, natanong ko din may natanong ako dito pero syempre, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung pag-uusapan natin saan makikita sa Old Testament yung pag-uusapan natin ngayon. So, kung maaari, buksan natin yung ating Biblia, physical Bible, o kaya yung mga application natin dyan sa cellphone. Kasi yung pag-uusapan natin ay makikita sa numbers or ano ba sa Tagalog yung numbers? Mga bilang, sa numbers 14. So may mga pinili akong chosen verses na ipinakita dito sa first slide. Pero matatakil natin yung iba. God's grace. So gusto ko munang batiin din yung mga nanonood live sa Facebook. At saka syempre yung mga kapatid natin sa TFI na sobrang nagpapasalamat ako sa kanila. And I'm so blessed and extended yung blessing nyo para sa amin na kahit nasa ibang bansa kami. So praise God sa buhay nyo and glory to God sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na sa mga kabataan dyan at sa parents ni Kat at sa relatives niya. So praise God. At yun, so hindi na natin patatagalin dito sa numbers 14. Medyo madami siya. So sabi dito, yung mga quoted kong verses 2 to 4, tsaka 8 to 9, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, "If only we had died in Egypt or in this wilderness. Why is the Lord bringing us to this land and to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt?" And they said to each other, "We should choose a leader and go back to Egypt. If the Lord is pleased with us," sabi to ni Joshua, "He will lead us
into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. But the whole assembly talked about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the Israelites. So praise God. So bago ang lahat, bago natin to pag-usapan at pagbulay-bulayan, let us all pray again para sa ating service ngayong araw, ngayong oras. So yes, Lord God, hallelujah. Yes, Panginoon, tunay nga, Lord God, na Ikaw yung Panginoon namin. You are our Heavenly Father. You are our Almighty God. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Lord God, Ikaw yung aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Nagpapasalamat kami, Panginoon, for this opportunity and this privilege na ibinigay mo sa amin ngayong oras. At higit sa lahat, Lord God, pangunahan mo kami, pagharian mo kami, as we surrender to you, as we submit to you our lives, so Lord God, yung mga worries namin, yung mga fear namin, yung mga nagiging abala sa buhay namin na humihila sa aming attention, O Lord God. Ikaw ang manguna sa amin, O Lord God. Ikaw yung maging makita namin sa aming kalagitnaan at ma-experience namin, Panginoon, ang iyong presensya sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, as we surrender to you our life. We declare, Panginoon, that the Holy Spirit will dwell upon us, hindi lamang sa inyong lingkod, O Lord God, na mag-share ng iyong salita, kundi ganun din, Panginoon, sa mga makakarinig ng iyong mga salita. Bless us, O Lord God, we ask for your heavenly wisdom, knowledge, and understanding na unawaan namin at maintindihan namin ang iyong mga salita, may apply namin sa aming mga buhay at higit sa lahat, makita ito sa amin at may share namin din sa iba, Lord God, lalo na sa aming mga pamilya, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang makita at iyong mga salita lamang ang marinig, ma-experience namin sa araw na ito, Panginoon. Declare, Panginoon, that there will be no weapon formed against us will prosper, O Lord God, lalong-lalo na sa mga kasamahan namin, sa mga makakarinig sa pamilya namin, sa aming lahat, Lord God. We rebuke, Panginoon, lahat ng gawain ng kaaway sa oras na ito at sa aming mga buhay, Lord God. I-cover mo kami, Panginoon, with the blood of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang papurihan namin. Ikaw lamang ang sambahin namin, O Lord God. Ikaw lamang ang ma-adore namin sa hapong ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. We give you all back the glory and the praises. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So, ayan, balik tayo, mga kapatid. So, nung nabasa ko yung verses at chapter na ito, na tanong ko din sa aking sarili, kaya itatanong ko din sa inyo, mga kapatid, no? Nakasimula pa lang, may question na agad ako. So, sabi kasi dito, yung parang tumatak sa akin, do you think, is the Lord pleased with us also? Ganon din kaya sa atin, kasi di ba sabi dito ni Joshua sa verse 8, if the Lord is pleased with us, sabi niya. So, naisip ko bigla, sa akin din kaya, please Lord, kung ano man yung meron ako ngayon, kung ano man yung kalalagayan ko ngayon. So, ibabalik ko din sa inyo, mga kapatid, bago tayo magsimula, is the Lord pleased with you kaya ngayon, natutuwa or nagagala kaya ang Panginoon sa inyo sa ginagawa natin o kaya sa ating mga kalalagayan? Kung wala man tayo sa church, kung nasa labas tayo ng worship ministry, nagagalak pa rin kaya sa atin yung Panginoon? So, ito yung pag-uusapan natin dito sa Numbers 14. At dahil yung title natin or tema natin is the truth, at yung title ko is the truth about God's grace, ano nga ba yung grace, ano? Ano nga ba yung grasya? So, ito yung sinasabi nating biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Something that we do not deserve, pero ibinigay pa rin sa atin ng Panginoon. We do not deserve yung pagmamahal niya, yung pagpapatawad niya, yung redemption, yung salvation niya. Pero, ibinigay pa rin sa atin. Bakit kaya? So, alamin natin, mga kapatid. Looking back dito sa ating chapter,
sa Numbers 14. Bakit nga ba kasi naging ganito yung mga Israelita that time dito sa disyerto? Bakit nga ba nag-grumbled sila or nagreklamo, nag-complain? So, titignan muna natin kung yung history, yung istorya ba, alamin muna natin. So, dito kasi sabi dito sa Numbers 14 verse 2, the Israelite grumbled against Moses and Aaron. Sabi kasi dyan, yung Numbers 13 kasi, previous ng 14, syempre, inutusan kasi ng Panginoon sila Moses, di ba, na explore daw nila yung land ng Canaanite, yung Canaan sa mga Canaanites. So kung maalala natin, yung Canaan, di ba, ito yung isa din sa pinangako ng Diyos kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob na ibibigay ng Diyos ang lupain yon sa kanila. So, di ba alam natin as a Christian na once God promise to us, yung promises niya, yung salita niya, it is just and true at mangyayari yun at mangyayari at mangyayari at kailangan mangyari yun. So, ganun si God pag nagpa-promise, hindi kagaya ng tao, minsan nababali yung promises. So, ngayon, ibig sabihin, pina-explore ni God kila Moses yung Kanaan. Ibig sabihin, sa kanilang travel, di ba sa Exodus yun yung travel out nila from Egypt. Ibig sabihin, malapit na sila doon sa promised land. Parang one step na lang, nandun na sila. So, pina-explore ni God sa kanila doon sa 12 tribes, mga pinuno ng 12 tribes, yung lupain. Tingnan nila kung masagana ba ito, kung ano ba yung mga nakatira dito, kung yung mga pananim ay matataba, ganyan, yung lupain matataba. So, yun yung sabi ni God, explore nila. So, in-explore nga nila yung lupain na yon, yung pinuno, yung pinuno ng 12 tribes. At ang nakita nila doon, kasi sabi dito sa may jumping doon sa verse 7, nung bumalik sila sa tribu nila at nag-report na sila, sinabi doon nila Joshua, the land which we pass is a very, very good land. So, sobrang maganda naman daw yung lupain and explore nila. Ngunit, ang problema, yung nakatira doon ay mga higante. Yung tinatawag na anak, ganun, yung mga giant yung nakatira daw doon, which is ang tingin sa kanila, pag titingnan sila, parang mga grasshopper lang daw. Yun yung sabi sa verse 13, chapter 13, di ba? At ganun din yung tingin nila doon sa mga higanting yon. So, nanliliit sila. So, sobrang malalaki nga sila. So, syempre, yung tendency kapag ganun nga naman yung nakita mo, natakot sila, lalo na yung mga kasamahan ni Joshua. So, natakot sila at yun yung ni-report nila nung bumalik sila. So, yun yung sinabi nila, ibig sabihin, negative yung report nila. Kaya, nagsitakutan yung mga Israelita at ganito na nga yung naging reaction nila. Nag-grumbled sila against Moses and Aaron at ito yung mga nasabi nilang mga words, which is kung titignan naman natin, hindi naman talaga siya maganda yung mga salitang binitawan nila. Paulit-ulit nilang sinasabi na why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword. So yun yung palagi nilang sinasabi at palagi nilang sinasabi na kapag nahihirapan sila, wouldn't it be better for us to go back to Egypt? So kung maalala nyo din, part ng travel nila, every time na nagkakaroon sila ng problema, nakaka-encounter sila ng problema, palagi nilang nirereklamo na sinasabi nila na ang plan ba ni God ay patayin tayo dito sa disyerto, parang mga ganun. 'Di ba during that time na nagreklamo din sila ng tubig, wala silang mainom, at higit sa lahat nagreklamo din sila sa pagkain nila. Nagreklamo din sila na sa Egypt daw nakakakain sila ng meat. Ngayon nag-travel sila, hindi daw sila nakakain. So ang dami nila lang reklamo. So until dumating din tong time na to, nagreklamo na naman sila. So, kung titignan natin, lahat ng Israelitang ito na nag-travel out from Egypt, they are both walking out from the Egypt. So to the promised land, 'di ba? So lahat sila kasama ang Panginoon. So ibig sabihin, they are all experiencing the glory of the Lord. Yung glory ng Panginoon na His protection day and night, 'di ba? Mababasa din natin dito kung paano ni God protektahan at sinamahan tong mga Israelita na sabi nga dito, 'di ba?
by the day the Lord went ahead of them with the pillars of cloud. Sa umaga, 'di ba, pillars of cloud yung kasama nila. At sa gabi naman, pillars of fire para may ilaw sila. So, ibig sabihin, na-experience nila yung glory ni God under His protection, both night and day. The Lord is with them, to all of them. So, walang chosen. Lahat sila. Walang favoritism. Lahat sila shielded with the protection of the Lord. Kaso nga lang, ah, hindi natin maiiwasan na sa mga taong ito, meron pa din na lumalabas yung katotohanan, yung mga ugali. But what is the truth ay hidden sa kanilang mga puso, di ba? Kahit na i-experience na nila yung glory ni God, lahat sila. So, dito makikita natin sa verses na to, sa chapter na ito, chapter 14, makikita natin yung parang dalawang uri or klase ng tao. Kahit no, sabihin natin that time sa situation na yon o sa panahon ngayon, makikita din natin yon. Iba-iba nga lang situation, pero makikita natin, mako-compare natin yung mga tao na may ganitong klaseng tao at may ganyang klaseng tao. So, dito, nakita ko na there are two kinds of people in the world. So, yung una na kinoted ko, those are the guilty one. So, those people are the guilty. So, ito yung dito sa verse 2 to 4, ito yung mga taong nag-grumbled, nagreklamo against Moses and Aaron. Tapos sinabi nila na uh, wouldn't it be better kung bumalik sila sa Egypt? So naaalala nila palagi yung Egypt, kahit doon sa Egypt ay slave sila, parang sinasabi pa nila na mas better doon. So at ginusto pa nila na pumili ng pinuno para lang bumalik doon. So dito, kagaya ng mga guilting Israelites na nag-grumble, complaining, meron din sa buhay natin, mga kapatid, na siguro Egypt din, nakikitaan natin sa mga sarili natin na meron din tayo minsan Egypt sa buhay natin na hindi natin let go, na every time na nahihirapan tayo sa present situation natin, pinipili nating bumalik, mag-step backward doon sa situation natin ngayon. Kasi syempre siguro minsan nakita natin na siguro ah, yung yung experience natin ng nakaraan is mas okay kaysa ngayon. So, kaso nga lang, all these things, mga kapatid, kapag nag-move backward tayo instead na move forward tayo, ang nangyayari, this making us distance kay God. So, syempre, di ba, nagkakaroon tayo ng distansya kay God. Kasi isipin mo, nandun ka na sa situation na under God's protection ka na by day and night. Pero gusto mo pa rin umalis doon at mag-move backwards. So, syempre, pag umalis ka, hindi ka na magiging under His roof. Hindi ka na cover ng kanyang protection. So, ano ba yung nangyayari sa atin kapag every time naiisip natin na umalis under God's protection? So, minsan meron tayong some Egypt in our life. Minsan, yung Egypt ay hindi lang isang lugar, no? Ito ay situation natin, our past. Kasi 'di ba yung mga Israelita, past life na nila yung Egypt, nakita na nila yung miracles and wonders ni God sa Egypt, pero napapatingin pa rin sila, maglo-look back pa rin sila doon. So, minsan ganun din tayo. Meron tayong mga Egypt in our life. So, nandun yung kapag na-encounter natin yun na gusto nating balikan yon, ibig sabihin nandoon sa sarili natin yung fear. Ibig sabihin mayroon tayong nararamdaman na takot, kagaya ng mga Israelitang ito. So, nakita nila na yung nakatira doon sa Kanaan, yung pupuntahan nila ay mga higante yung nakatira. So, nakaramdam sila ng takot. So, nung nag-start sila ng makaramdam ng takot, dito nagsisimula yung naaalis din yung takot natin sa Diyos. So, ano ba yung mas matimbang? Yung magkaroon tayo ng takot sa Diyos o magkaroon tayo ng takot in the future, in the unknown, yung di pa natin alam, pero natatakot na tayo, yung magkaroon tayo ng takot sa kapwa natin. Pero di ba sabi nga, the beginning of fear kay God is the beginning of knowledge and wisdom. Parang ganun, di ba? Tama ba?
Yun yung sa ano, sa quoted din sa Bible, no? The fear of the Lord, sorry. The fear of the Lord is the beginning of knowledge or wisdom, ganyan. So, mas okay na, 'di ba, kailangan minsan natatakot tayo kay God kasi 'pag natatakot tayo sa kanya, ibig sabihin na o-open yung wisdom natin na gumawa tayo ng tama. Kasi nga, He is the God who can give and who can take life. Unlike doon sa future unknown na hindi naman natin alam, na 'pag sinabi nga ni God na, victory is ours, ibibigay niya sa atin yung land na yun. So, ibig sabihin siya yung tutulong sa atin. Ibibigay at ibibigay niya yun. So, kanino ka ba mas matatakot? Yung hindi ka sumunod sa kanya or mas pipiliin mong umalis under his protection? So, ganun yung nangyari sa kanila. Mas inuna nila yung takot doon sa nakatira doon sa Kanaan kaysa kay God. So, nawala yung trust nila kay God, nawala yung peace nila at doon nag-i-start yung iba pa nating characteristic sa buhay. Lumalabas na yan, makikita natin, nagkakaroon na tayo ng pride na parang mas iniisip natin na mas magaling yung desisyon natin kaysa sa Panginoon. Nandoon na yung bitterness, kung makikita natin doon sa previous slide, sinabi dito na sa verse 10, di ba, sinabi dito na they talk about stoning them. So, nagkaroon na sila ng bitterness sa buhay nila kasi parang yung desisyon ay pinangunahan na nila. Yung desisyon ay parang inisip na nila na sila yung tama. So, isipin mo yung anger nagsimula na sa'yo, yung desires in life nagsimula na. Hindi lang yung sa kanila, sa atin din mga kapatid. Merong ganyan. Once na nag-start tayong magkaroon ng takot, yung sa hinaharap natatakot tayo, minsan natatakot tayong for example, sa trabaho natin, tatakot tayong mawalan ng trabaho kasi yung kinabukasan natin, ganyan, ganyan. So, mas pinipili nating mayroong mga binabalance tayo, di ba? May mas pinipili tayo kaysa sa ganito, kaysa sa ganyan. Kasi natatakot tayo. May mga kinatatakutan tayo na hindi natin alam yung result pa. So, once pinasok tayo ng takot, dyan na nag-i-start yung iba pa nating mga ugali. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung mga desires natin in life na hirap tayong bitawan. Yung mga addiction natin, yung mga obsession natin, yung validation natin sa ibang tao, na iniisip natin, okay kaya yung tingin nila sa akin, maayos kaya yung 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 kalalagayan ko para sa kanila. Meron din tayong mga emotional trauma na sinasabi at higit sa lahat, nawawala sa atin yung contentment. Na kahit meron ka na, kahit pinakita na nga sa'yo ni God, kahit binigay na sa'yo ni God, minsan may mga hiniling tayo sa Kanya na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Pero nahirapan ka lang once, nakalimutan mo lahat ng blessing na ibinigay niya sa'yo. So, di ba nagkakaroon tayo ng discontentment? Once the fear took us already sa ating buhay. So, ganun yung nangyari sa mga Israelita that time. Kaya ganun na lang yung pag-grumble nila, pagreklamo nila kila Moses at kila Joshua that time. So, at sinabi dito ng Panginoon na, "And the Lord said to me," ay mayroon ditong quoted na uh, uh, verse sa Deuteronomy 9. Sabi dito, "And the Lord said to me, I have seen these people and they are stiff-necked people indeed." So, ibig sabihin, alam ng Panginoon, kasi sabi niya dito, I have seen these people, ibig sabihin past na. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na we are stiff-necked already. Dati pa lang alam niya na matitigas na yung ulo natin, mga sutil, mga suwail tayo. But, He knows us by heart noon pa lang. Even after all the miracles, the wonder nga na pinakita niya, di ba? Face to face na yon, simula sa Egypt, sa wilderness, sa Mount Sinai, sa disyerto, pero nagrereklamo pa rin sila. So how many times sila nagrereklamo in the presence of the Lord?
Pero dito alam ni God, 'di ba? Alam niya na 'yun, magrereklamo sila, alam niya na matitigas yung ulo nila, alam niya na stiff-necked sila. Kaya before pa lang, ginagawa na din sana niya ng paraan to prevent yung mga reklamo na ito. So dito pa lang before sila mag-travel ano, sinabi din doon sa Exodus 13 verse 17, "When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Palestine's country." Though that was shorter. So, mayroon palang mas shorter na way papuntang promised land. Pero hindi doon pinadaan ni God yung mga Israelita. Kasi bakit anong sabi niya? If they face war, they might change their minds and return to Egypt. So, totoo nga, gusto talaga nilang bumalik sa Egypt every time na makaka-encounter sila ng paghihirap. So, prevent yun ni God. But still, kita din naman natin na ganun pa rin yung nangyari sa kanila. Ganun pa rin yung ginawa nila, nag-grumbled pa rin sila all the time and every time. Nagrereklamo pa rin sila, wala silang contentment. So, kung dito makikita natin na ever since God wanted is always just for our best, para lang sa kabutihan natin. God didn't leave us, hindi niya tayo iniwan, nor forsaken us, but we are the one, tayo yung pumipili. Tayo, meron talaga tayong tinatawag na free will, ano? Kasi kahit na prevent na yun ni God, may kagustuhan siya na ganon, na para pag na-experience, encounter nila yung, kung ma-encounter nila yung war, baka maisipan nilang bumalik. So, prevent niya na sana yun. But still, they are grumbling. So, every time they are choosing to leave God's glory. So, for example na lang, no, dito sa mga Israelita, kapag umalis sila doon, di ba, pag tumalikod sila, hindi na nila may experience yung promised land. Kasi bumalik sila. And that is already the promise. So, yun yung goal sana nila, makapunta sa promised land. But still, nakikita nila yung Egypt every time na nahihirapan sila. So, kaya ganun yung tanong dito, mga kapatid, na are you pleasing the Lord? Are you pleasing the Lord with who or where you are right now? So, yung isa pang tanong is, kung tatanungin natin yung ating mga sarili, do you have that Egypt that you keep holding on or keeping you from moving forward? So, ito kasi nakita ko na parang napansin ko na sabi ko nga kanina, sometimes Egypt, it's not always a place or a country. Ito yung mga desires natin dati, mga desires natin sa buhay na hindi natin let go. Ito yung mga comfort zone natin, kung saan tayo komportable na. But mistakenly, akala natin, yun na yung freedom natin. Kasi 'di ba nga naman kung komportable ka dito, akala mo yun na yung freedom mo. Akala mo doon ka na magiging masaya kasi malaya ka. Akala mo doon andun na yung katagumpayan mo. Akala mo nandoon na yung peace, doon mo na matatagpuan yung peace sa puso, sa isipan mo, ganyan. Yung mga achievement mo, ganyan. Pero hindi natin alam na yung comfort zone pala yun minsan minsan or most of the time yung mga comfort zone natin na hindi natin maiwan-iwanan o palagi natin binabalik-balikan, yun pala ay scam minsan. Minsan yun pala ay tinatawag na tinatrap tayo ng kaaway nga, 'di ba? Kasi komportable tayo doon, sinasabi niya na yan yung yan yung parang biyaya na sa'yo kasi komportable ka. Pero yung mga akala natin na yun, most of the time, 'di ba, yung mga akala natin na nagiging maling akala pala. Kalimitan yung mga akala ay mali. So, ang masasabi ko lang dito is we should not deceive ourselves dahil sa mga feelings natin or sa mga guts natin. Yung feeling natin, ito yung blessing ni God kasi komportable ako dito. Yung feeling natin, ganito eh. Yung feeling natin na baka siya na nga yung the one kasi komportable ako sa kanya, ganyan. So, wag nating kalimutan na ang binigay sa atin ay hindi tayo makomporme sa feelings natin, 'di ba? Kundi a real
relationship. Tandaan natin kung sino yung prince of deceit sa mundong ito, di ba? Siya yung ma-pride. And dahil sa kanya, gusto din niyang mag-deceive ng iba. So, wag tayong papadeceive. Yun lang yung reminder ko na nanggaling na tayo doon, di ba? Galing na tayo doon once. We are once, kagaya ng mga Israelitang ito, they are once slave sa Egypt. Ganun din tayo. We are once a slave in our past life, in our past mistakes, in our past sins, past circumstances. Pero anong gusto ni God? But God doesn't want us to be slave forever in our life. Sa buong buhay natin, ayaw niyang maging slave tayo. Kaya nga nilabas niya yung mga Israelita sa Egypt. Diba? Ginawa niya lahat ng paraan. Pinakita niya lahat ng wonders na yon. Hindi lang yun history, hindi lang yun story, but para ipakita sa ating lahat na kung ano yung consequences without on His glory. Kung ano yung consequences being a slave at kung ano yung magandang dala on being a real free, as a real free or freedom sa buhay natin. So, kaya ito nagre-remind sa atin na we are meant to be in a promised land. So, we are not meant to be a slave. We are meant to be in a promised land. So, we need to move forward. So, what are we going to do? Kasi, sabi nga ni God, di ba? Siya mismo ang nagsabi. We are stiff-necked. So, totoo naman din yon. We are stiff-necked. Lahat tayo matitigas yung ulo. Mga sutil. So, kaya yun, matatanong natin, is the Lord pleased with us? Pero kung stiff-necked tayo, di ba? Sinabi niya ni God na mismo, we are stiff-necked. So, feeling ko, hindi siya pleased kung ganun tayo ka mga sutil. So, kaya naman, kagaya din ni Pablo, kahit ako, nung nabasa ko din naman tong, naalala ko dito sa chapter na to si Pablo nung sinabi niya sa Romans 7 verse 24 to 25. Sabi niya, what a wretched man I am. Ganun din yung parang nasabi ko sa sarili ko no, nung nabasa ko yung quoted ni God na, I seen them, they are stiff-necked. So parang nakakalungkot. So parang nasabi ko din sa sarili ko na parang si Pablo sinabi niya na, what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death. Diba? We are subjected to death, mga kapatid. Kasi dahil makasalanan tayo, matitigas ang ulo natin, mas pinili natin mag-disobey sa decrees niya kaysa sundin siya. At sinabi din dyan sa Romans 6, diba? Palagi nating nire-remind sa ating mga sarili na ang kabayaran ng kasalanan, diba, ay kamatayan. So, kaya ganun na lang yung nasabi din ni Pablo sa sarili niya. What a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death. But thanks be to God, sabi niya. So, there's a hope. Sinabi niya yon. Kaya parang nung nabasa ko din yung terms niya, there's a hope, parang nabuhayan ako. O nga naman, a wretched man I am. Sino yung magliligtas sa akin? May pag-asa pa ba ako? But thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So si Jesus Christ lang yung ating mapanghahawakan. Siya lang yung ating pag-asa. So parang dito, after niyan na sinabi ni Pablo yung verse 24, no? Tapos yung 25, parang bigla akong nabuhayan din. Siyempre nagkaroon ka ng pag-asa. But thanks be to God. Kasi pinagkaloob niya sa atin si Jesus Christ who delivers us from our sins. So sinabi din sa Numbers 14, kung makikita natin dito, kaya nilagay ko to dito kasi parang may nag intercede sa atin palagi. So those times sa mga Israelites, si Moses naman yung nag-intercede sa galit ng Panginoon. Siya yung sumalo. Kasi syempre sobrang nagalit din yung Diyos kasi hanggang kailan daw siya iko-contempt ng mga taong yon. So, ibig sabihin hanggang kailan magmamaktol yung mga tao sa kanya, hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin kahit harap-harapan na nilang nakita yung mga miracles na ginawa ko.
hanggang kailan nila ako ihi-hate, parang gano'n. Hanggang kailan nila ako i-dislike. So sabi ni Moses sa kanya, in accordance with your great love, forgive the sin of these people just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now. At sinabi naman ni God, sabi niya, the Lord replied, I have forgiven them as you asked. So, di ba, every time meron intercede para sa atin. So, sa atin ganun din si Jesus Christ yung nag intercede sa atin. Pero, wag naman sana tayong umabot sa ganitong consequences, mga kapatid, ano? Kasi, at that time nang si Moses yung nag-intercede sa kanya, sabi ko nga sa inyo, the word of the Lord is true and just. And indeed, sinabi niya pa nga sa Numbers 14, verse 21 to 23 and 37, sinabi niya pa rin na nevertheless, sinabi niya kay Moses, oo, patatawarin ko sila. Nevertheless, sabi niya, as surely as I live and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, no one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times, sabi niya. Not one of them will ever see the land I promised on an oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it, sabi niya. At sabi niya pa, jump into verse 37, these men who were responsible for spreading the bad report about the land. Kasi di ba umalik yung, ibig sabihin, yung 12 sa 12 pinuno ng 12 tribes, yung 10 doon, sila yung nag-spread ng bad report. Kasi except kay Caleb at kay Joshua, sila yung parang natuwa si God. So, sinabi dito sa 37, these men who were responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. So sana, wag naman sana umabot tayo mga kapatid sa ganitong consequences. And worstly, hindi natin masilayan din yung promised land. Kasi those who spread the bad report, hindi na talaga nila nasilayan. Kasi ito yung consequences na ibinigay sa kanila ni Lord. But I declare syempre sa atin, because of the Lord Jesus Christ, who saved us from all of our sin. At syempre, alam ko naman na wala sa atin yung mga may disbelief, wala sa atin yung walang respeto sa Diyos, tigit sa lahat, hindi siya mahalan, no? Lahat tayo ay mahal si God kasi sa pagmamahal niya sa atin din through the Lord Jesus Christ. So, remember mga kapatid, that loving God, sabi ko nga ulit kanina, it's not a feelings. Kailangan ipakita natin. We need to show it to Him. So, kaya naman sana dito sa mga Israelitang ito, kagaya din tayo nung sa 12 yon na pinuno, kahit dalawa lang sila na bumalik at nag-acknowledge kay God in the midst of those na nakita nila, no? Si Caleb at si Joshua. So, sana ganun din tayo sa kanila. So, they are those other type of people naman na na-quote ko na we call them as innocent. So, we pray that we are also an innocent people kagaya nila Caleb at nila Joshua. So, dito, sabi dito, di ba, sinabi kasi nila, if the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and He will give it to us. So, sila yung nag-acknowledge, nag-honor, and higit sa lahat, they hold on God's promises, sabi niya. At sabi dito sa verse 9, only do not rebel against the Lord and do not be afraid, di ba? Palagi ulit-ulit na kinukot dito ang do not be afraid of the people of the land. Kasi their protection is gone. Pero tayo, we are under God's protection. So do not be afraid of them. So dito pinapakita, di ba, na they have the belief, they believe in God, and they trust the Lord. So, sana ganun din tayo. We should trust and believe lahat ng promises ni God na binitawan at binigay sa atin. At dito sa verse 24, but because my servant Caleb
has a different spirit and follows me wholeheartedly, sabi niya, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. So, di ba, he have a different spirit. So, alam natin na yon mga kapatid, na yung spirit na yon, yung Holy Spirit na yon, na, na nananahan sa atin. And those who follows the Lord wholeheartedly, ibig sabihin, dapat nandoon yung obedient natin sa Kanya, sa mga salita niya. And that is why still, God demonstrate His love for us kahit nga minsan matitigas yung ulo natin. But because of those people who have faith in the Lord, He still demonstrate His own love for us. Sabi sa Romans 5 verse 8, God demonstrate His love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, alam niya, di ba? Alam niya na we are stiff-necked, dati pa lang, matitigas yung ulo natin. Hindi tayo basta-basta, minsan nakakalimot tayo, minsan hindi tayo nasunod sa Kanya. Ganun din tayo sa mga Israelites, nakarating sila sa promised land. It's not because they are righteous, no? Hindi dahil matuwid sila kaya nakarating sila sa promised land. Sabi ni God, because they are stiff-necked, hindi sila righteous, but because this is His promise to their ancestors, from whose ancestors, to sinong ancestors na yon? Kina Abraham, Isaac, and Jacob. Yun yung promise niya kasi. And ganun din sa atin. So dito sa Romans 5 to verse 8, while we were still sinners. So hindi naman sinabi na nung naging matuwid na tayo, Christ died for us. But when we are still sinners, Christ died for us. Kasi nga, paulit-ulit yung sinasabi na God knows we are stiff-necked. So, kaya ibinigay sa atin, nag-intercede sa atin ang Panginoong Hesukristo while we are still sinners. And God showed His love for us. At ganun din sa 2 Corinthians 5 verse 27, God made Him who had no sin to be sin for us, si Jesus Christ, who have no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So it's not because we are righteous kaya tayo pinatawad. It's not because they are righteous kaya sila nakarating sa promised land. It's because of the promise of the Lord kila Abraham. Dito sa Deuteronomy 9, it is not because, dito sinabi din ni God, it is not because of your righteousness or your integrity that you are going to take possession of their land, but on account of the wickedness of these nations, the Lord your God will drive them out before you to accomplish what He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. So understand this, kahit sa panahon dati, mga kapatid, sabi niya, understand this. Then, that it is not because of your righteousness that the Lord your God is giving you this good land to possess. For you are stiff-necked people. So, dito nang galing pala yung stiff-necked people. Kaya, dito pinapakita sa atin ng Panginoon na wag nating i-grab wag natin i-acknowledge yung sarili natin na because I am righteous kaya ako saved, ganyan, dahil sa mabuting gawa ko, dahil sa mabait ako, ganyan, kaya napili akong i-save ng Panginoon. No, it's not because of your righteousness. Kaya nga minsan nandoon sa atin yung mga troubles, nandoon sa atin yung mga kahirapan. It's to remind us na we need help, we need a savior. Kaya dito lumalabas yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. Dito pinapakita sa atin na kung hindi dahil sa ating tagapagligtas, hindi tayo magiging matuwid sa paningin
ng Panginoon. So, yun yung pinapakita sa atin dito na kahit pa ba ginawa ng Panginoon lahat to make a way even when there seems to be no way, di ba? Kahit yung anak niya pa yung magbayad sa lahat ng ating mga kasalanan, ginawa niya pa din. And that's because of the grace na tinatawag. And I mean, that's what we call grace. So yun yung tinatawag natin na grasya or biyaya. Yung something we do not deserve and yet still given for us. And it's for free. Yung hindi tayo karapat-dapat kasi hindi naman tayo matuwid, pero binigay pa rin sa atin yung salvation. At ang tawag doon ay grace. Yun yung tinatawag natin na grace na for free. So tandaan natin na lang mga kapatid na hindi tayo pinatawad or ni-redeem ng Panginoon dahil sa tayo ay matuwid, kundi kay Jesus lamang. The reason is si Jesus Christ lamang, wala nang iba. The credits dapat na ibinibigay natin ay sa Kanya lamang yun alone. The glory, kaya di ba palagi, the end of our prayer, tinataas natin palagi sa Kanya ang pinakamataas na papuri, yung pasasalamat, the honor, the adoration, the praise, kasi siya yung worthy. It is Him who is worthy at sa Kanya lamang yun belong to Him alone. So marapat lamang na i-acknowledge natin siya before and after sa lahat ng oras o segundo ng ating mga buhay. Sa biyaya man natin yon, sa lahat ng situation natin, sa trabaho natin, sa paggising natin sa umaga, so at bago matapos yung araw, so, di ba? Acknowledge natin siya kasi kung ano man ang meron tayo ngayon, kung saan man tayo ngayon, lahat ng yon ay dahil sa kanyang grasya na ibinigay sa atin for free na sinasabi. So, dito sa tekstong ito, pinapaalala sa atin that God's grace is much more bigger than our sins. So, pinapaalala sa atin palagi that God's grace is much more bigger than our sins. Mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa pagkakamali natin. Mas malaki ang pagmamahal niya kaysa sa mga sa nakaraan natin, ng mga kasalanan. Yun ay dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Para sa'yo, para sa akin, sa atin. So, mas malaki yung awa din ng Panginoon kaysa sa anuman yung mga nararanasan o nararamdaman natin na baka meron pa tayong mga guilt sa sarili natin. So, that grace is much more bigger than that feelings or guilt na meron pa sa atin. So, no more turning back, mga kapatid. Yun yung nire-remind sa atin. No more turning back until we will be also on that promised paradise. No? Sa atin, promise ay ang paradise na if sa kanila is their goal is to enter in the promised land. So I hope and I pray sa atin ay we need to endure till the end na makarating din tayo sa inilaan para sa atin ng Panginoon. So hindi natin alam, baka kagaya ng mga taga-Israelites, one step forward na lang pala tayo, malapit na pala na one step na lang pala, nasa promised paradise na din tayo. Pero, na-compromise pa. So, ganun kasi nangyari sa kanila, di ba? The last minute, na-compromise pa sila. Nandun na sana sila sa promised land, pero hindi pa sila natuloy at hindi nila na-experience yung promised land. After how many years sila nag-travel for 40 years. Pero in the last minute, doon pa sila nag-failed. So, nakakalungkot. And we're praying and we're hoping na hindi tayo ganon. So, let us endure lahat tayo. Yun yung i-remind natin sa ating mga sarili na we should endure until the end. Yun din yung pinapaalala sa atin, no? To endure until the end. Hindi natin alam baka mamaya, ngayon, or bukas na pala yung end of age. Pero tayo,
pabalik pa ng lakad. So yun yung nakakatakot kasi wala namang nakakaalam sa atin kung kailan yung end of age. Tapos mas pinili mo pang mag-move backward na instead mag-move forward. So pagtalikod mo pala, yun na pala yung time, yun na pala yung end of age pero hindi mo na silayan, hindi mo napansin kasi busy ka sa paglalakad mo pabalik. So, naway magbigay sa atin ng halimbawa at paalala ang tekstong ito that we should let go of that Egypt sa buhay natin. Yung Egypt na naging slave tayo minsan. So, we should always remember that the Lord freed us from that slavery once iniligtas niya na tayo, inilabas niya na tayo sa pagkakabilanggo natin sa lahat ng ating mga kasalanan, no? So, yun yung the truth of the grace about grace. It is the only way. Yun lang yung only way. And it is only through the Lord Jesus Christ. So, yung conclusion natin is let us take a warning from the faith of the Israel. So, maging warning sana ito sa atin yung naging faith ng mga Israelita, no? Na lest we perish or we perish after the same example of unbelief and not trusting His will. Let us go forth or move forward. Kahit mga kapatid na one step at a time man ito, one step forward, ang importante nag-move forward tayo. Kaysa naman yung nag-move backward tayo. So, depending on God's mercy, power, promise, and truth. So, doon lang tayo magdepende. Yun sa mga promises niya. Yun yung ating palaging panghawakan. Those promises that sa kalagitnaan ng mga pagsubok natin, the midst of our storms, mga kahinaan natin, mga katamaran natin minsan, na yung promises niya nandiyan palagi para sa atin. Na sa kalagitnaan ng mga battles natin sa buhay, di ba? It's already won. Jesus Christ already won those battle para sa atin. Ano nga paalala niya sa atin palagi sa mga promises niya? We just need to be still. Diba sabi niya sa Joshua 14, we need only to be still. Na kasi siya yung magpa-fight sa ating mga battle. And He always remind us that He will never forsake us nor that He will never that He will never forsake us. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo kalilimutan. Yung mga panghawakan natin and panghawakan din natin palagi na we should not be afraid. Paulit-ulit niyang sinasabi na do not be afraid, do not be dismayed. And it will bring our souls to everlasting rest. So, I hope sa tekstong ito magkaroon tayo ng calmness sa ating mga puso na lest yung kagaya ng mga Israelita na every time they will grumble, every time they are not acknowledging the Lord, hindi sila ganun, hindi sila grateful sa lahat ng ibinigay sa kanila ng Panginoon. Maging warning ito sa atin na we should always, kung may mga bagay na hindi man natin na kaya pang hawakan, we should surrender it to the Lord. Kasi siya lamang yung makakatulong sa atin, siya lamang yung makakapagbigay sa atin ng rest. Sabi niya nga sa verses niya din na come to me all you who are worried and burdened, diba? Hindi naman niya sinabi na kapag napagtagumpayan mo na, kapag nagkaroon ka ng calmness sa buhay mo, saka ka lumapit sa akin. Pero palagi niya sinasabi na come to me all you who are weary and burdened. Kapag nahihirapan ka, kapag napapagal ka, lumapit ka sa Kanya. Kasi pinangako din niya na the peace I will give you and the peace I will leave with you. Sabi ni Jesus Christ, diba? So, yun yung mga panghawakan natin. And because of these promises, nararanasan natin as a Christian, kasi as a Christian, tayo yung mas nakakaintindi ng promises at nakakaunawa ng promises niya. Na nararanasan natin yung peace that surpasses all human understanding. So, yun yung
yun lang yung aming declaration ko, prayer ko, and we'll have this peace that surpasses all understanding kasi the grace has already been given to us freely through the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. So, yun mga kapatid, let's pray and should thank you for the grace na binigay sa atin ng Panginoon kung sa mga sarili natin, sa puso natin, feeling natin hindi pa natin natatanggap o nararanasan itong grace na ibinigay sa atin ng Panginoon, redemption. Maybe is the time na isa puso natin na magkaroon ng puwang sa puso natin yung offer niya. Na let us all create a pure heart in us para magkaroon ng puwang ang Panginoong Hesus sa atin. Let us all empty our hearts para sa Kanya. Nang sa ganon, meron siyang space para sa atin. So, let us all pray. Yes, Lord God, thank you, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Thank you, Lord God, sa oras na ito sa amin. Ito na pinakita mo sa amin, pinaramdam mo sa amin yung grasya, Lord God, yung grace, Panginoon, na grace that we do not deserve, O Lord God. We are not worthy of it, Lord God, but still you chose to give us to us freely because of your love to us, Panginoon. Thank you, O Lord God, and meron kami nitong gratitude, Panginoon. We're acknowledging, O Lord God, that you are our Lord and Savior, O Lord Jesus Christ. Ikaw yung Panginoon namin. Ikaw yung nagligtas sa amin, O Lord God, sa aming pagkakabilanggo, Panginoon. We thank you, O Lord God, for setting us free, Lord God. Setting us free in the slavery of sins, Panginoon. Thank you, O Lord God, for always reminding us na to look back, Lord God, na inalis mo na kami sa mga aming nakaraan, Panginoon. And magkaroon sana kami, Lord God, ng lessons, Lord God, that we will take it as a lesson in our life, O Lord God, and not to stay in that past anymore, Panginoon. Help us, O Lord God, not to conform on this world, O Lord God. And we thank you, Panginoon, that the Holy Spirit, Lord God, is interceding, Panginoon, helping us to always realize what truly matters sa buhay namin, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng strength, O Lord God, in the midst of our storms sa buhay, in the midst ng aming mga kahinaan, O Lord God. Kasi, yes, Panginoon, we admit, O Lord God, that sometimes we are stiff-necked, O Lord God, kagaya ng mga Israelitang iyon, O Lord God. We submit it to you, Panginoon. We surrender it to you, Lord God. Lahat ng mga kahinaan namin yun, lahat ng mga kasalanan namin, intentionally man ito or non-intentionally, Lord God, nilalapit namin ito sa inyo, Panginoon. We surrender it to you, O Lord God. In declaring, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na mag-overcome. Ikaw yung mag-fight, Panginoon, para pagtagumpayan namin lahat ng mga temptations sa buhay namin, Lord God. Always remind us, Panginoon, that your word is true and just sa buhay namin, Lord God. Your promises, Panginoon, na pinulfill nyo na para sa amin. It is valid, O Lord God. We know, Lord God, help us to claim it, Lord God, na mga promises na ito ang magpapalaya sa amin, Lord God. Maraming salamat. Thank you for always reminding us. And we declare, Panginoon, that you will create a pure heart in us, Lord God. And for those na mga nahihirapan sa buhay nila ngayon na napapagal, Lord God, please
We pray and we declare that you will make a way when there seems to be no way sa buhay nila, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, and may you give peace that surpasses all understanding, Panginoon, doon sa mga napapagal sa kanilang mga suliranin sa buhay, O Lord God. Tinataas namin sa inyo, Panginoon. Ganun din yung mga may sakit, O Lord God. Ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan, kagalingan sa kanilang pangangatawan, Panginoon. We pray for all, O Lord God, sa lahat ng mga taga-TFI, Panginoon, sa bawat pamilya na nire-represent nila, Panginoon, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng pamilya ng bawat isa, at sa those na mga ginagamit niyo, patuloy na ginagamit, O Lord God, magsimula sa MC, sa worship leaders, praise and worship, ganun din sa nag-opening prayer, sa mag-closing prayer, and to those who will have the victory song, Panginoon, sa pamilya nila, Lord God. Ikaw ang bigay ng katagumpayan. Ikaw ang patuloy na gumamit sa kanila, O Lord God. May you continue to use them as a vessel for your words and as a vessel for your kingdom, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. Continue to bless them, Panginoon. Continue to keep them, O Lord God. Maging physically man ito, kalakasan, maging emotionally, calmness, Panginoon. Give them this strength, O Lord God. And we pray din, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan nila, maging financial breakthrough man ito, O Lord God, na ma-overcome nila, Panginoon, lahat ng mga kahinaan nila, lahat ng suliranin nila sa buhay. Thank you, Lord God. And ikaw din, Panginoon, na magbigay ng opportunity, Panginoon, doon sa mga nagsisik, O Lord God, ng mga trabaho, Panginoon. At doon sa mga kabataan, O Lord God, continue to bless them as they will, as a student, O Lord God, ikaw maggabay sa kanila, Panginoon. At hindi nila makalimutan, Panginoon, yung ministry, O Lord God, na ipalaganap nila sa school, Panginoon. Make them, Panginoon, as a good commissioner sa inyong mga salita, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Continue to bless us, O Lord God. And maraming salamat din, Panginoon, sa platform na ginagamit niyo, Panginoon, sa services na ito, O Lord God. Continue to bless this ministry, online ministry, Panginoon, and sa TFI Apayao Aninipan, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na ginagamit mo sa pamilyang ito, O Lord God. Continue to bless them, Panginoon, maging financially man ito, O Lord God. Palaganapin niyo ito, Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, lahat bain ng kaaway sa buhay ng bawat isa. In the name of the Lord Jesus Christ, cover us with the love of the Father, with the fellowship of the Holy Spirit, and with the grace of the Lord Jesus Christ, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Amen.
Father, and your Son, Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka, sinasamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Oh, hallelujah, hallelujah. Yaman kami, Lord, iti sa may sumo ng ganmi, tinay tingarabi iwa po. Bless mo dahi tang sa bless mo met, Lord, iti nangisir ka dahi tang sa mo apo. Pagpalain mo lahat ang mga nanood o Panginoon. Oh, madaydayaw tinasantuan managan mo, Lord. Tagyaman kami kan ka, o Panginoon. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa pagmamahal. Marami pong salamat sa presensya. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Ikaw lang, Lord. May karing, may dayaw, may tanaw po ako. At saan kami nga mauma, Lord, nagyaman. Iti ado nga kinaimbag mo itibiyag ti tumunggalmay sa kada kami. Iti parabor mo, Lord. Itibiyag nga inted mo iti tumunggalmay sa kada kami. Iti kankanayon mo pa ng tultulong mo kada kami, o Apo. Ribeng dakalaan nga dayawan, ribeng dakalaan nga itanaw. Ribeng milaan, o Apo. May pangpangruna da kang sapulo ni tibiyag tunggalmay sa kada kami. Kasi ka ti Diyos nga manakabalin, ti Diyos nga si bibiyag, ti Diyos nga nagbalbaliw. Diyos nga manang nga si Diyos nga managayat. Diyos nga mangagas kadagiti saksakit. Diyos nga mangipasabot kadagiti amin nga kasapsapulan mi. Oh, hallelujah, hallelujah. Madaydayaw tinasantuan nga nagan mo, o Apo. Laman, Lord, agyaman kami kan ka, hindi ito yung rabi. Tinalpasan nga serbisyo mi, Lord. Kasi kalaang iti may tanok may dayaw. At iti kararag mi, tinagan ti Ama, Anak, ti Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Ti Ama ken Anak mo, ken ti Espiritu liliwa, dayawek nga ipangruna, ijay langit ken ti daga. Amen. The grace of the Lord and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Kanatayo iti. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa ating online devotion ngayong gabi. Higit sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita, na muling nagpalakas, nagpaalala at nagbigay ng pag-asa sa ating mga puso. Lubos din po nating pinasasalamatan si Sis MJ Funtalba Melate po. Sa pagiging daluyan ng mensahe ng Diyos, naway patuloy siyang pagpalain ng Panginoon at gamitin pa sa kanyang gawain. Dalangin namin na ang mga katotohanan ng ating napakinggan ay maisabuhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy po tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at manatiling tapat sa ating paglakad kasama ang Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat ng
nakisama sa ating Messenger Live, pati din po sa Zoom. Marami din po tayo sa Zoom. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Magandang gabi po and good night.